Pag-usapan ngayong araw na ito at ready na si Attorney Maria Soledad Derequito Mawis, ang College of Dean ng College of Law ng LPU, Lyceum of the Philippines University. Tama ba? Okay, LPU, College of Law Dean. Attorney Derequito Mawis. Ma'am, magandang umaga po. This is Aljo Bendijo. Live na po tayo sa DZXL News 558. Magandang umaga po, Sir Anjo. Thank you for inviting me this morning. Po, okay. Linawin lang ho natin dahil merong jurisprudence, mayroong desisyon ng Korte Suprema ngayon na isang uri na ng panloloko, yung paglilihim ng asawa sa kanyang tunay na sexual preference o identity na magagamit na basehan sa annulment o pagpapawalang bisa ng kasal. Pwede ho nating linawin. Ano-ano po ang mga masasabi po nating hindi remedyo ito basihan para po mapawalang bisa ang kasal sa Pilipinas? Ilan ho ito, ma'am? Opo. Maaari ko po bang linawin muna po yung salitang annulment? Yes, ma'am. Kasi yung pong petition for declaration of nullity, iba po yun sa annulment. Okay. Yung petition for declaration of nullity, at the time na kinasal kayo, may ground na nag-exist na kung saan talagang void yung kasalan nyo. Walang bisa from the very beginning. Mm-hmm. Example niyan, nung nag-I do kayo, ang asawa nyo pala ay kapatid nyo o first cousin. Yan, example yun. Mm-hmm. Yung annulment naman po, it is valid until it is set aside. Mm-hmm. So kailangan hong maisumiti sa korte ho yan within a period of time, no? May oras po yan. Kung hindi nyo naman, kung lagpas na, hindi nyo na yan masusumite para mapawalang bisa. Yun po yung annulment. Ito hong annulment na binabanggit ho nyo, marami po yung grounds. Pero ang kanina po nabanggit nyo, isang pangloloko pagka tinago ang sexual preference. Ang kailangan ho natin po lang i-stress ho dyan at the time of the celebration of the marriage. So a marriage may be annulled for any of the following causes existing at the time of the marriage. So nung nagsabi ho kayong I do, nung panahon yun, tinago nyo ang tuon nyo homosexual preference dun sa asawa nyong babae. Kaya ho sinabing fraud o panloloko. Hindi ho, kunwari ho, siguro ho, merong tayong, I don't know, pero kunwari ho, I do kayo, talagang sigurado naman kayo sa inyong sexual preference. Pero after ho, nang nakasal kayo, hindi naman ho kayo ng loko, kundi na-discover nyo after the marriage na ang sexual preference ko pala ay ganito, ako pala ay isang lesbian o ako pala isang homosexual. Yan ho, hindi ho ground ng annulment po yan. Ground lamang po yan ng legal separation. So very important ho yung sinasabing kung kailan, quote-unquote, saan ba nangyayari yung panloloko? At the time the parties exchange I do's, yan ang tinatawag na fraud. Yung pagtago at the time of the celebration of marriage na ikaw ay isang drug addict, habitual alcoholic, homosexual or lesbian at the time of the celebration of the marriage. At hindi ho niya yan sinabi, kinonceal, kaya ho siya fraud concealment. Nagsinungaling, ika nga. Opo, nagsinungaling. Opo, yun po yung importante pong maano ho natin dyan sa desisyon ng Supreme Court. Kaya tama naman po yun. Okay, punta muna tayo sa legal separation. Ano bang grounds ng legal separation? Pag legal separation, ma'am, kasal pa rin ang ang mag-asawa. Okay. Tama po yan. Pero, ang legal pero po, hindi ho pinapawalang bisa ang kasal. Ang sinasabi lang po, you are legally separated. Ang epekto ho niya more pa sa property. More sa property relations na kung saan, kunwari ho, conjugal partnership gain, so ang naitalaga na property relations mag-asawa, pag mayroon hong legal separation na sinabi yung korte, ang necessary consequence ho niyan, kailangang i-dissolve, i-liquidate ho, no? Kailangan magkakanya-kanya na kayo. At saka, ang isa pa ho dyan, kung sino ang
naging rason kung bakit may legal separation, yung parte niya sa net assets or net profits, okay? Kumbaga, yung kinita ng CPG, ng Conjugal Partnership of Gains, yan ho ay ma-forfeit in favor of the children. Okay, in favor of the common children. At kung wala naman doon, children from one of the spouses, and then in default, ito pong innocent spouse, doon ibibigay po yun. At napaka-importante ho doon, yung mamanahin, kahit mabuhay pa ho yun, yung tinatawag ho natin presumptive legitim, yung presumptive legitim ay kailangang ibigay ho sa anak. Oho, kailangan po yun. So yun ho ang difference naman ng legal separation sa annulment, sa nullity po. Okay, so ang pag-uusapan lang dyan yung properties mismo nung yes, mag-asawa. Custody, opo, yung pero custody, yung mga... pag tawag dito, conjugal property of gains, tama ho ba? CPG? Opo. CPG po, tama po yun, okay. Sir. Kung anong bit-bit mong mga ari-arian, yun din ang kukunin mo kapag kayo maghiwalay. Tama ho ba, ma'am? Hindi po masyado. Kasi po, meron ho tayong tinatawag na conjugal partnership at absolute community property. Okay. Kung kayo po ay kinasal bago August 3, 1988 at wala ho kayong prenuptial agreement, okay, yung pong tinatalaga ng batas na kumbaga ang iiral na batas sa inyong mga property na yun hong conjugal. Ibig sabihin ho, yung properties ho na pag-aari nyo bago kayo ikinasal. Sa inyo pa rin ho yun. Pero yung kinita ho nun will form part of the conjugal partnership of gains. For example, interest, income derived from your separate properties. Tapos ho, yung properties na in-acquire nyo during the marriage, yan ho yung presumptively ho, conjugal partnership of gains. Ngayon ho, yung absolute community property, kung kayo po ay kinasal, after effective August 3, 1988 at ngayon at wala kayong prenuptial agreement. Yung tinatawag na absolute community property. Kung anong pag-aari nyo before the marriage, magpo-form part ho yan ng inyong absolute. Kung kumbaga parang, bago ako kinasal, may bahay at lupa ko. Kinasal ako, walang prenuptial agreement. Yung bahay na lupa na bit-bit ko, magiging kalahati ho nun, technically speaking, sa asawa ko na rin. Yun, Asawa ko na rin ho. Yun ho yung binabanggit po niyo, sir, siguro kanina. Ayun. So, absolute yan. Pag August 4 ba? August 3, 1988. August 3, 1988. So that is the family code. Effectivity of family. Yes, sir. Yes, the sir. family code. Opo. Before that, pag wala akong prenuptial, CPG o conjugal tayo. Alright. So ang grounds po niyan, ma'am, sa legal separation, andyan yung physical violence, di ba? Yung pangangaliwa, abandonment, drug addiction. Pag mga ganon, go ahead po. At saka yung homosexuality of the respondent or the lesbianism of the respondent is also a ground. But the difference, sir, is at the time of the celebration of the marriage, hindi naman niya alam, hindi niya na kinonceal. Kasi hindi niya alam. May ganun ba, ma'am? May ganun ba, attorney, na siguro, sir, na-discover niya na lang na parang after 2 months, iba pala ang aking gusto. Yan. Siguro. May ganun ba mga instances? Well, wala pa ako na-i-encounter but I suppose baka meron, no? Baka meron. Hindi pa siguro siya, maaaring siguro pinaglalabanan niya yung kanyang true feelings, pero hindi niya kinonceal, hindi pa niya tanggap, kumbaga. So annulment daw yan. Hindi na legal separation yan. So grounds na yan. Legal separation, if you discovered it, and you admitted it during the marriage. During the marriage. Pero pagka annulment, yung at that time nagsabi ho kayo ng I do, alam mo na na ikaw talaga'y lesbian o homosexual. Tapos hindi mo sinabi sa iyong magiging asawa. So consent ito, ma'am. Consent, walang consent yan. Nagsinungaling ka, may fraud. Yun. Kaya may fraud. Yes, sir. How about naman doon sa nullity? Iba naman ito, declaration of nullity.
Ang declaration naman of Void. nullity, again, at the time you exchange I do, no, nagsabi kayo, I do love, you know. Ang mangyayari po naman nun, ang ground ho niya, talagang may ground ho at the time, okay, nag-exchange. Example ho, kasal na kayo sa iba. Tapos hindi naman yun na-nullifyan o napaanal, di ba po? Tapos nagkasal kayo, bigamous po yun. So talagang void from the very beginning. Yun ho. And regardless of whether there's concealment or not, fact is, at the time you exchange the I do, wala na kayong legal capacity to contract marriage. Okay. Or katulad nga ho na sabi ko, first cousin. Alam mo naman first cousin ho. Okay, tapos nag-exchange kayo ng I do, void yan from the very beginning. At pag sinabi hong nullity, wala pong prescriptive period yan. Kasi hindi ho yan kumbaga na-cure ng ratification. Unlike in the case of annulment, may period ho yan 5 years. No? Kunwari, kinasal ho kayo ng 18 years old, pero hindi naman ho kayo nakakuha ng parental consent, okay? So between the period 18, okay, to 21, basta hindi kayo, yung taong hindi nakakuha ng parental consent and miski yung magulang can file a petition for annulment, except that if after the age of 21 the parties freely cohabited, nagsama sila bilang mag-asawa freely after the age of 21, that's it. Hindi na ho kayo makaka-file ng kaso sa korte para i-declare annulled yung inyong kasal. Okay. So yun ho yung nuances ho pag nullity, annulment at legal separation. Sa annulment ho at saka sa nullity of a void marriage, ano pong status ng kanilang mga anak? Okay ho. Unang-una ho, unahin lang po natin yung annulment. Kasi medyo mas... Pag annulment po, because it's valid until set aside, so children conceived or born during the said marriage, hindi pa ho na-annul, lahat po yan legitimate. Okay. Basta conceived or born, hindi kailangan born. Pwede kasing na-conceive lang, tapos napanganak after the annulment. Pero po yung decree of nullity, the general rule, sir, is that the children born of a null and void marriage are illegitimate children. Or tinatawag na ngayon ho, non-marital, no? Non-marital children. Except in 2 instances, sir. Those born or conceived under a void marriage because of psychological incapacity, yung Article 36 na tinatawag, children yan, legitimate children. Okay. Or meron ho tayong tinatawag na in violation of Articles 52 or 53, ano po yun? Kunwari, nakakuha ho ng decree of annulment. Ano ho? Nakakuha. Decree of nullity. Pero hindi na-rehistro. Void yung marriage na yon. But the children born of that type of marriage are considered legitimate children. Okay, maliwanag ho dito, ma'am. Maraming salamat po, Attorney Maria Soledad Derequito Mawis. Thank you. Bye-bye po. Bye-bye. LPU College